Manalangin po tayo. Banal, mapagpala, at mahabagin naming Amang Diyos, taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyo sa inyong dakilang pag-ibig na sa amin ay nagligtas. Kami noon ay namumuhay sa kasalanan at karapat-dapat sa paghukom at sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ngunit dahil sa inyong biyaya at habag, iniligtas ninyo kami at ginawa kaming inyong mga anak. Maraming salamat po sa pribilehiyong maging bahagi ng inyong iglesia. Salamat sa inyong patuloy na paggabay at pamamahala sa aming buhay at sa pagkakataong makapaglingkod sa inyo habang kami nabubuhay. Maraming salamat po sa pagtitipon ninyo sa mga kapatid na naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus at sa pagpahintulot ninyo na magkaroon kami ng pakikisama sa pamamagitan ng inyong banal na salita sa araw na ito. Naway samahan kami ng Espiritu Santo. Punuin ang bawat isa ng salitang kailangan at tulungan kaming maunawaan ito sa aming mga puso. Ang inyong salita nawa ang maging pagkain para sa aming mga kaluluwa na nagbibigay sa amin ng lakas, kaaliwan at katapangan. Itatag po ninyo kami sa inyong salita upang makalakad kami sa katotohanan at magliwanag bilang ilaw sa mundong ito. Ang pangalawang batch ng summer retreat ay kasalukuyang isinasagawa. Naway samahan po ninyo kami upang walang sino man mula sa mga naimbitahan ang mapahamak, kundi ang lahat ay maligtas. Gabayan at tulungan po ninyo ang mga ministers, ang mga volunteers, at ang mga kapatid na naglilingkod sa retreat na ito. Palakasin po ninyo ang mga may karamdaman, may hina at dumaranas ng kahirapan at pagdurusa. Tulungan niyo po sila na huwag manghina ang loob, kundi lalo pang tumingin at magtiwala sa inyo. Huwag ninyong hayaang may sino mang matisod, kundi tulungan niyo silang makabangon at makalakad sa katotohanan. Puspusin niyo po ng angkop na biyaya ang mga banal na hindi nakadalo ngayon. Samahan po niyo sila saan man sila naroroon. Samahan po ninyo ang mga misyonary at kanilang mga pamilya na nangangaral ng Ebanghelyo sa iba't ibang panig ng mundo. Palakasin niyo po sila sa spiritual at pisikal at gamitin sila ng mahalaga sa inyong dakilang gawain ng pagdiligtas ng maraming kaluluwa. Patibayin at tulungan po ninyo ang lahat ng mga banal at mga iglesia sa buong mundo. Ang buong oras na ito ay pinagkakatiwala namin sa inyong mga kamay. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagligtas. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5. Verse 23 hanggang 33. Efeso chapter 5, verse 23 to 33. Mula verse 22, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paano ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik, kulubot, o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan.
Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino mang napupuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa Iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Basahin natin ang verse 31 at 32. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Hanggang dito na lang. Ang ating senior pastor ay kasalukuyang nangangaral ng Ebanghelyo sa ikalawang batch ng summer retreat. Kaya ako muna ang narito ngayon sa pulpito. Yamang ang Ebanghelyo ay ipinapangaral ngayon sa oras na ito, umaasa ako na lahat kayo ay mananalangin sa inyong puso. Palagay ko, nais ninyong malaman ang statistics ng ikalawang summer retreat. Hanggang kaninang umaga, ang kabuuang bilang ng mga dumalo ay 13,808. Naniniwala ako na ito ang unang pagkakataon na lumampas sa 13,000 ang mga dumalo. Gayun din kahapon, ng oras ng tanghalian, umabot sa 10,528 ang bilang ng mga pagkain. Ito rin ang unang pagkakataon na lumampas sa 10,000 ang bilang ng mga pagkain. Isang malaking kagalakan ito, sapagkat ipinapakita nitong napakaraming tao ang may interes at nakikibahagi sa gawain ng Ebanghelyo. Gayunman, nananatiling limitado ang lodging na siyang lagi nating ipinag-aalala. Sa talatang ating binasa, habang ipinapahayag ang katungkulan at tungkulin ng asawang lalaki at asawang babae, sinabi sa verse 32, ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Kaya ginawa ko ang pamagat ng mensahe ngayon na si Kristo at ang Iglesia, isang dakilang hiwaga tungkol sa mag-asawa. Kaya sumasama nating pagbulayan ang salita ng Diyos sa ilalim ng pamagat na ito. Maraming paghahambing ang ginamit sa Biblia upang isalarawan ang Iglesia. Sa unang Korinto chapter 3 verse 9, tinawag ang Iglesia na bukid ng Diyos at gusali ng Diyos. Sa unang Korinto chapter 3 verse 16 at 17, sinabi naman na kayo ang templo ng Diyos, sapagkat nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Bukod dito, sa John chapter 10, sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang mga taong naligtas sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo na ating mabuting pastol ay inihahambing sa mga tupa at magkakasama tinatawag silang kawan ng Diyos. Ipinapakita ng mga paghahambing na ito ang malapit na kaugnayan ni Kristo sa kanyang Iglesia at kung paano niya ito minamahal, inaalagaan at ginagabayan. Kaya nga sa John chapter 10 verse 16, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dito, ginamit ng Panginoong Yesus ang paghahambing na pastol at mga tupa. Si Jesus ang mabuting pastol at ang mga taong naligtas ay ang kanyang kawan. Bukod dito, sa John chapter 15, gumamit din ang Panginoong Yesus ng isa pang paghahambing. Inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa puno ng ubas at ang mga mananampalataya na sa mga nakakabit na sanga. Ang lahat ng sanga na nanatili ay Kristo ay sama-samang bumubuo sa Iglesia. Samantala, ang Diyos Ama ang tagapag-alaga ng ubasan na siyang nag-aalaga, naglilinis at nag-aasikaso upang mamunga ang mga sanga. Isa pang paghahambing na madalas gamitin sa bagong tipan ay ang katawan ng tao. Sa unang Korinto chapter 12 verse 12, kung paano ang katawan ay iisa ngunit maraming bahagi at ang lahat ng bahaging ito, bagamat marami ay bumubuo ng iisang katawan, gayon din naman si Kristo. At sa unang Korinto chapter 12 verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo, bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Sa mga talatang ito, ang Iglesia ay inihalin tulad sa katawan ng tao. Si Jesus ang ulo at ang lahat ng mga naligtas ang bumubuo sa kanyang katawan at ang bawat isa sa atin ay bahagi ng katawang yun.
Sa pamamagitan ng paghahambing ng ulo at katawan, ipinaliwanag ng Diyos ang malapit at hindi mapaghihiwalay na ugnayan ni Kristo sa kanyang iglesia. Kung paano ng ulo ang namamahal at gumagabay sa buong katawan, gayon din si Kristo ang namumuno, gumagabay at nagbibigay buhay sa kanyang iglesia. Ang bawat mananampalataya naman ay may kanya-kanyang tungkulin, ngunit sama-sama silang kumikilos bilang iisang katawan sa ilalim ng pamumuno ni Kristo. May isa pang mahalagang paghahambing na ginamit sa Biblia upang ilarawan ng iglesia, ang mag-asawa, ang lalaki ikakasal at ang babaeng ikakasal. Ang napakaraming paghahambing upang ipaliwanag ang tungkol sa iglesia ay nagpapakita kung gaano ito kahalaga sa paningin ng Diyos. Sa lahat ng paghahambing na ito, ang pinakamadalas na gamitin ay ang paghahambing sa mag-asawa, sa kasintahang lalaki at kasintahang babae. Kaya sa pagkakataong ito, nais nating pag-aralan ang temang ito sa kabuuan ng kasulatan. Kaya sa ating pag-aaral ng paksang ito, naway makita natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Naway lalo rin nating maunawaan ang katayuan at tungkulin ng iglesia na ating kinabibilangan. At mapag-isipan ang napakaraming pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang iglesia. Mula pa lamang sa pasimula ng likhain ng Diyos ang unang lalaki at babae, ipinahayag na niya ang dakilang katotohanan ito. Ginamit niya ang relasyon ng mag-asawa upang ipakita at ihayag ang ugnayan ni Kristo at ng Iglesia. Ipinapakita nito na ang pag-aasawa ay hindi lamang isang ugnayang pantao, kundi isang banal na larawan ng mas dakilang espiritual na katotohanan. Tingnan natin sa Genesis chapter 1 verse 27. Genesis chapter 1 verse 27. Genesis chapter 1 verse 27. Basahin natin. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sa pangyayari na ito na paglikha sa unang tao, nakapaloob at nahayag ang layunin ng Diyos. Gaya ng alam natin, bagaman ang tao ay nagkasala at lumayo sa Diyos, nilikha ng Diyos ang tao upang ibigay sa kanila ang kanyang buhay at dalhin sila sa walang hanggang langit upang ibahagi ang kaluwalhatiang taglay ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Roma chapter 3 verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pansinin natin, hindi lang sinabi sa talata na ang tao ay hindi makakapasok sa langit dahil sa kasalanan. Ang sinabi dito, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ipinapahiwatig nito na ang orihinal na layunin ng Diyos sa paglikha sa tao ay upang makibahagi sila sa kanyang kaluwalhatian. Nang likhain ng Diyos ang tao sa pasimula, sinabi ng kasulatan na sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. May isang dakilang hiwaga na nakapaloob sa katotohanan ito. Sa paglikha ng lalaki at babae, ang lalaki ay larawan ng Diyos, samantalang ang babae ay larawan ng sangkatauhan, ang minamahal na katuwang ng Diyos. Sa pamamagitan ng ugnayang ito, ipinapakita ng Diyos ang kanyang layunin na magkaroon ng isang malapit, tapat at walang hanggang relasyon sa kanyang bayan, tulad ng ugnayan ng mag-asawa. Ang paglikha sa lalaki at babae ay hindi lamang tungkol sa pag-aasawa, kundi isa ring larawan ng dakilang pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Gaya ng ating nalalaman, sinasabi sa unang Juan chapter 4 verse 8 at 16, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi maaaring nag-iisa, hindi ba? Ang pag-ibig ay laging nangangailangan ng isang bagay na dapat ibigin. Ang Diyos ay nangangailangan ng isang bagay na dapat ibigin. Kaya naman sinasabi sa unang Korinto chapter 11 verse 7, ang lalaki ay larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga ang lalaki ay talagang hindi dapat magtalukbong ng kanyang ulo. Sa pagkakasunod-sunod, ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo, ang ulo ng babae ay ang lalaki, at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Sinasabi nito na ang lalaki ay larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, lalaki, kumakatawan sa Diyos. Ang babae naman ang kumakatawan sa layon ng pag-ibig ng Diyos. Sila'y kanyang nilikha na lalaki at babae. Sa chapter 2, binanggit ang paglikha sa kanila. At sa chapter 1 naman, ito ay mas idinetalye. Kung ating mapapansin ang pagkakasunod-sunod, hindi niya sila nilikha ng parehong oras. Nilikha muna ng Diyos ang lalaki at pagkatapos ay ang babae. Ito ay nakasulat sa Genesis chapter 2 verse 18.
Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Kaya sa verse 18, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa, siya ay gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa ipapawid at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At anuman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa ipapawid at ang bawat hayop sa parang. Subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. Basahin natin, verse 23. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa-hubad, ngunit sila'y hindi nahihiya. Bakit hindi sila nilikha ng Diyos nang magkasabay sa parehong oras? Bakit nilikha niya muna ang lalaki at sinabing hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa? Siya ay gagawa ko ng isang katuwang na bagay sa kanya. Ngayon, si Adan sa halamanan ng Eden ay nagkaroon ng autoridad na pamahalaan at pangalagaan ng lahat sa halamanan. Si Adan sa halamanan ng Eden ay kumakatawan sa Diyos mismo. Dahil pag-aari ng Diyos ang lahat, bagaman mayroong autoridad si Adan at pinamamahalaan niyang lahat, wala siyang katuwang. Sumasalamin ito sa puso ng Diyos kung gaano siya nagnanais na makahanap ng katuwang sa pag-ibig. Kung susundin natin ang pagkakasunod-sunod ng mga talata, pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa ipapawid at ang bawat hayop sa parang. Ano mang pangalang ibinigay ni Adan ay siya ang naging pangalan ng mga ito. Mula rito malalaman natin na ang unang tao ay mayroong pambihirang karunungan. Mayroon siyang katalinuhan. Hindi siya kagaya ng mga primitibong tao na ipinapakita sa mga pelikula na parang walang dunong at sumisigaw lamang. Hindi siya ganoon. Nilalang siya ayon sa larawan ng Diyos. At dahil taglay niya ang intelektual at moral na katangian ng Diyos, pinagkalooban siya ng natatanging katalinuhan. Habang pinapangalanan ni Adan ang mga hayop, napansin niya na silang lahat may kapares. Subalit siya'y nag-iisa. Siya lamang ang walang katuwang sa pag-ibig. Kaya sa kanyang pagpapangalan sa mga hayop, pinahintulot ng Diyos na siya'y maghangad na magkaroon ng katuwang sa pag-ibig. Pagkatapos ito'y mahimbing na pinatulog ng Diyos si Adan. Gaano kahimbing ang pagkakatulog na ito na hindi niya namalayan na inalis na ang isa sa kanyang mga tadyang. Kaya kinuha ng Diyos ang kanyang tadyang at lumikha ng babae at ibinigay kay Adan. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya nagkaroon ng lalaki at babae. Kaya tiniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Dito unang naganap ang tungkulin ng isang lalaki at babae upang bumuo ng isang pamilya. Ito ay monogamy at hindi polygamy. Mayroong hiwaga sa loob nito. Tama ba? Gaya ng ating nalalaman, nagkasala si Adan sa Genesis chapter 3. Kaya ang lahat ng tao ay mayroong likas na kasamaan. Ipinanganak tayo sa kalagayang hiwalay sa Diyos. Mga taong nabubuhay sa kasalanan at nakatakdang humarap sa paghukom at sa impyerno. Si Adan ay kumakatawan sa sangkatauhan. Ngunit si Adan rin ay kumakatawan bilang anino ni Jesus. Si Adan ay natulog ng mahimbing habang isang bahagi ng kanyang katawan ay nakabukas. At bilang resulta, ang isang babae ay nilikha. Ito'y bumuo ng isang pamilya at nagkaroon siya ng katuwang sa pag-ibig. Kaya sa Roma chapter 5 verse 14, sinabi,
na si Adan, siya ay isang anyo ng isa na darating. Ang isa na darating ay si Jesus. Naparito si Jesus sa katawang tao. Siya'y namatay sa krus at dumanak ang kanyang dugo. Kanyang pinasalang parusang nararapat para sa atin at namatay bilang kapalit natin. Kanyang binayaran ang buong kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon, ang Ebanghelyo ay nabuo. At ang lahat ng mga nagsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo ay naging mga asawang babae ni Kristo na katuwang ng kanyang pag-ibig. Ito ang hiwaga. Kaya sa Genesis chapter 2, verse 24, kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at tumitisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Binanggit ulit ito sa bagong tipan sa Efeso chapter 5, verse 31 to 32. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Ipinapakita nito na ang pangyayari sa Genesis chapter 2 kung saan ang unang nilalang ng Diyos ang lalaki. Pagkatapos ay pinatulog siya ng mahimbing at mula sa kanya ay nilikha ang isang katuwang na maging layon ng kanyang pag-ibig upang makabuo ng isang pamilya. Ito ay naglalaman ng isang hiwaga na tumutukoy sa ugnayan ni Kristo at ng mga taong naligtas. Ang mga taong naligtas na siyang Iglesia. Sa madaling salita, sa proseso ng paglikha ng unang tao, ay ipinahayag na ang kaugnayan ni Kristo at ng Iglesia. Ito ay tulad sa relasyon ng isang lalaki at babaeng ikakasal o ng mag-asawa. Ugnayang nakabatay sa pag-ibig, kung saan ang Iglesia ang layon ng pag-ibig ni Kristo, ang object of love. Ang Isaiah chapter 54 ay chapter sa lumang tipan na kumakatawan at nagpapaliwanag sa relasyon ng Israel at ng Diyos bilang mag-asawang lalaki at babae. Itong Isaiah chapter 54. Kaya buksan natin sa Isaiah chapter 54. Ang Isaiah chapter 53 naman ay naglalaman ng malinaw na propesiya tungkol sa pagdating ni Jesucristo na isinulat humigit kumulang 700 years bago siya ipinanganak sa mundo. Inilalarawan nito kung paano siya mamamatay sa krus upang lutasin ang problema sa kasalanan. Kasunod nito ay Isaiah chapter 54, verse 1. Isaiah chapter 54, verse 1. Kaya babasahin ko ang ilang talata simula sa Isaiah chapter 54 verse 1. Sa verse 1, umawit ka o baog, ikaw na hindi nanganak, ikaw ay biglang umawit at sumigaw ng malakas. Ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganganak, sapagkat ang mga anak ng babaeng iniwan ay magiging higit na marami kaysa mga anak ng may asawa, sabi ng Panginoon. At sa verse 5, sapagkat ang lumalang sa iyo ay iyong asawa, Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan. Ang banal ng Israel ay iyong manunubos, ang Diyos ng buong lupa ang tawag sa kanya. Sapagkat tinawag ka ng Panginoon gaya ng asawang kinalimutan at nagdadalamhati ang spirito, parang asawa ng kabataan nang siya'y itinakwil, sabi ng iyong Diyos. Sa ilang sandali ay kinalimutan kita, ngunit titipunin kita sa pamamagitan ng malaking pagkahabag. Sa nag-uumapaw na puot ng sandali, ay kinubdi ko ang aking mukha sa iyo. Ngunit kinawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob, sabi ng Panginoon na iyong manunubos. Ang nilalaman ng Isaiah chapter 54 ay nagpapahayag ng pagsamba ng Israel sa mga Diyos-Diyosan at ang kanilang pagtanggi kay Jesucristo na isinubo ng Diyos. Dahil dito, sila ay dinilang bihag sa Babylonia at kinalaunan ay kinarap sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit dahil sa Diyos ang kanilang asawang lalaki, kanyang ipinangako na muli niyang panunumbalikin ng Israel nang sa gayoy sila'y lumago, lumakas at maging dakilang bansa.
Sa verse 1 ay makikita natin, "O baog, ikaw na hindi nanganak, at babaeng iniwan." Makikita rito ang paghahambing sa baog na hindi nanganak at sa babaeng iniwan. Ito'y nabanggit rin sa Galatia chapter 4 verse 27. Ang baog na hindi nanganak ay tumutukoy sa Israel at sa kung malawak na kahulugan ay sa Iglesia ni Cristo. Samantalang ang babaeng iniwan ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Babylonia na pinakamakapangyarihang imperyo ng panahon yon. Dito ay sinasabi, "Umawit ka o baog, ikaw na hindi nanganak, at ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganganak." Ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganganak. Ang salitang hirap sa panganganak ay tumutukoy sa matinding sakit na dinaranas ng isang ina habang isinisila ng kanyang sanggol. Ikaw ay biglang umawit at sumigaw ng malakas. Sinasabi nito na purihin ang Diyos ng malakas. Isipin natin ang kalagayan ng Israel. Nabihag sila sa Babylonia, at dahil sa itinakwil nila si Kristo, sila'y ikinalat sa buong mundo. Sa kabila nito, sinabi ng Diyos sa kanila na umawit. Hindi lamang umawit, kundi umawit ng malakas at may sigaw ng kagalakan. Bakit sinabi ito ng Diyos? May dalawang dahilan. Una, ay dahil sa mayroon silang asawa. Kaya sa verse 5 sinasabi, "Sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang iyong asawa." Bagaman ang Israel noon ay nasa ilalim ng parusa ng Diyos at sila'y nabihag sa Babylonia, at sa kasaysayan ay nagdusa ng matindi pagkatapos itakwil si Kristo, sino kaya ang asawang lalaki ng Israel? Ang Diyos ay buhay at nariyan, at dahil sa mayroon siyang asawa, sinabi niya na umawit sila. At ikalawa, bagamat sa kasalukuyan ay mas mahina ang Israel kaysa sa Babylonia, at bagaman sila ay nakakalat sa buong mundo at tila isang mahina at wasak na bayan, darating ang panahon na sila ay muling ibabalik ng Diyos. Sa panahong iyon, magkakaroon sila ng maraming anak, lalago at magiging isang malakas na bansa. Kaya't inutusan silang umawit ng malakas. Sinasabi sa verse 2, "Palawakin mo ang lugar ng iyong tolda," na sinasabi sa kanila na palakihin mo ang kanilang lugar. At idagdag mo ang mga tabing ng iyong mga tahanan. Huwag kang umurong. Sapagkat kapag ibinalik na ng Diyos ang Israel, sila ay kanyang pararamihin at patatagin. Kaya sa Isaiah chapter 54, mapapansin natin na iba't ibang katawagan ang ginamit para sa Israel. Una, tinawag silang asawa, sapagkat silang asawa ng Diyos. Ikalawa, tinawag silang mga anak. At makikita natin sa verse 13, "Lahat ng iyong anak ay tuturuan ng Panginoon." Dito, ang Israel ay tinawag ng mga anak. At ang salitang tuturuan ng Panginoon, ibig sabihin ay magiging mga alagad. Lahat ng iyong anak ay tuturuan ng Panginoon, sabi sa verse 13. Ang salitang tuturuan ng Panginoon, ibig sabihin ay magiging mga alagad. Kaya ang Israel ay tinawag ding mga alagad ng Panginoon. Sa huling bahagi ng verse 17, ginamit ang salitang lingkod. Sinasabi na ang Israel ang asawang babae, ang anak, ang alagad, at ang lingkod ng Diyos. Para sa mga naligtas, tayo ang tunay na asawang babae ni Kristo, at si Kristo ang ating lalaking ikakasal. Tayo ang asawang babae ng Diyos, na siyang ating asawang lalaki. Kasabay nito, tayo rin ay kanyang mga anak. Tayo rin ay kanyang mga alagad. At dahil tinawag tayo na gawin ang gawain ng Panginoon dito sa lupa, tayo rin ay kanyang mga lingkod. Ang Isaiah chapter 53 ay nagsasalita tungkol kay Kristo. Ipinapahayag nito ang mga bagay na matutupad kay Kristo. Kaya nang inilarawan ang relasyon sa pagitan ng Diyos at Israel bilang asawang lalaki at babae, ito ay tumutukoy kay Kristo. Ito ay anino. Ang relasyon sa pagitan ng Kristo at ng Iglesia
bilang mag-asawa, bilang lalaki at babaeng ikakasal. Kaya sinasabi sa verse 6, gaya ng asawang kinalimutan at nagdadalamhati ang spirito, parang asawa ng kabataan nang siya itakwil. Naging asawa siya noong kabataan, ngunit siya itinakwil, subalit hindi kinalimutan. Sinasabi sa verse 7, titipunin kita sa pamamagitan ng malaking pagkahabag. At sa verse 8, kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob. Sinasabi rito na muli silang titipunin at ibabalik sa pamamagitan ng malaking awa at walang hanggang kagandahang loob. At sa verse 9 hanggang 10, sapagkat para sa akin, ito ay parang tubig sa panahon ni Noe. Mga kapatid, ang tanging pangyayaring maihahambing sa baha ni Noe ay ang pangyayari sa krus. Kung paanong ang buong mundo ay hinatulan sa pamamagitan ng tubig, gayon din, ang hatol sa lahat ng tao ay minsanang isinagawa sa krus na Jesucristo. At sa pamamagitan ng dakilang gawa ng pagtubo sa krus, ang Diyos ay nagbigay ng tipan na hindi na niya kailanman iiwan silang mga nagsisisi at naniwala, kundi gagawin silang kanyang mga anak. Ito ang tipan ng kapayapaan. Kaya nga sinasabi sa verse 10, ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo, o ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi maalis. Kaya kahit na ang Israel ay bihag ng Babylonia at ikinalat sa buong mundo dahil sa pagtanggi kay Kristo, ang Diyos ay nangangako na sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, walang hanggang kagandahang loob at tipan ng kapayapaan, muli silang ibabalik sa kanilang dating katayuan bilang kanyang asawa, babaeng ikakasal. Kailan ito mangyayari? Sa kasaysayan, ito ay maisa sa katuparan sa panahon ng Millennium Kingdom. Ito ang panahon na ang buong daigdig ay pamamahalaan na ang sentro ay ang Israel at Jerusalem. Sa panahon yon, direktang maghahari si Jesucristo. At si Jesucristo ang magiging asawang lalaki, samantalang ang Israel ay mamumuno bilang asawang babae ni Kristo. Kaya ang relasyon sa pagitan ng Diyos at Israel ay paunang larawan ng relasyon sa pagitan ni Kristo at ng Iglesia. Tingnan natin sa Jeremias chapter 3. Jeremias chapter 3. Jeremias chapter 3. Kaya sa buong lumang tipan, paulit-ulit na binabanggit ng Diyos ang kanyang sarili bilang asawang lalaki ng Israel. Basahin natin Jeremias chapter 3 verse 14 at 15. Manumbalik kayo o taksil na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako ay Panginoon sa inyo. At kukuha ako sa inyo ng isa sa isang lungsod, at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Zion, at bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan, na magpapakain sa inyo ng kaalaman at unawa. Sinasabi rito, sabi, ako ay Panginoon sa inyo. Sa panahon ni Jeremias, dahil sumamba ang Israel sa mga Diyos-Diyosan, sila ay sinakop at binihag sa Babylonia. Ngunit dahil ang Diyos ang kanilang asawa, siya ay nangako na ibabalik sila at bibigyan ng pastol upang sila'y turuan at alagaan. Alang-alang sa Zion na hindi ako tatahimik, at alang-alang sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga, sabi rito. Isaiah chapter 62. Chapter 62, sa verse 1 ay makikita natin, alang-alang sa Zion ay hindi ako tatahimik, at alang-alang sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga, hanggang sa ang kanyang katuwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan na gaya ng sulong ng dininas. Nangako ang Diyos na tiyak na panunumbalikan niya ang Israel at Jerusalem, hanggang sa ganap silang maibalik. Sinabi ng Diyos, hindi ako tatahimik. Ibig sabihin, patuloy siyang kikilos. Basahin natin sa verse 4. Hindi ka natatawagin pang pinabayaan. Hindi na rin tatawagin pang iyong lupain na giba. Kundi ikaw ay tatawagin, aking katuwaan ay nasa kanya. At ang iyong lupain ay tatawagin may asawa. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa iyo
at ang iyong lupain ay magiging may asawa. Kapag pumupunta tayo sa ating retreat center, mayroong Hepzibah Cafe. Doon nanggaling ang pangalang ito. Ang ibig sabihin ng Hepzibah ay ang aking katuwaan ay nasa kanya. At ang Beulah ay asawang babae. Gaya ng Israel na tila pinabayaan dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagtanggi kay Kristo, na ano pat ang kanilang lupain ay napunta sa mga hintil. Ang Diyos ay nagsalita na muling nag-ibabalik ang Israel at Jerusalem, na sinasabing, hindi ka natatawagin pang pinabayaan, hindi na rin tatawagin pa ang iyong lupain na iba, kundi ikaw ay tatawagin ang aking katuwaan ay nasa kanya, at ang iyong lupain ay tatawagin may asawa. Sa kanilang panunumbalik, ang kanyang lubos na kagalakan ay mapapa sa kanila. Ang Beulah na ibig sabihin asawang babae ay nangangahulugang may sariling asawa. Napakaganda ng kahulugan ito. Kaya nang tayo ay naligtas, kanino natutuwa ang Diyos? Ito'y sa kanyang mga banal. Sinasabi sa mga awit, chapter 16 verse 3, tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal. Sa kanila ako lubos na natutuwa. Ang Diyos ay nagagalak at natutuwa sa ating mga naligtas. Kasabay nito, nang tayo ay naligtas, tayo ay naging babaeng ikakasal at asawang babae ni Jesus. At si Kristo ang ating mapapangasawa. Yamang ang lahat ay isinakatuparan ni Kristo, ipinapaliwanag dito ang relasyon sa pagitan ng Diyos at Israel bilang relasyon ng mapapangasawa at ng mapapangasawa. At nalalaman natin ang tatlong persona. Ano ang pinakamahalagang gawain ng tatlong persona? Ang pinakasentrong gawain nito ay ang paghahanap ng babaeng mapapangasawa ni Kristo, na siyang lalaking kakasal. Ang pangunahing gawain ng Diyos ay ang maghanap ng kabahagi ng kanyang pag-ibig, ang tatanggap ng kanyang pag-ibig. Kaya ang Diyos Ama ay naghanda ng isang piging ng kasalan. Ang Diyos Anak, si Jesus, ay naparito sa anyo ng tao. Siya ay namatay sa krus. Ipinako ang kanyang kamay at paa. Ang kanyang tagiliran ay tinusok ng sibat. At sa pamamagitan ng sakripisyo nito ay tinupad niya ang ebanghelyo na nagbukas ng daan upang magkaroon ng asawang babae. At ang Diyos, Espiritu Santo, ang gumaganap bilang isang matchmaker o tagapamagitan, na ipinapahayag ang ebanghelyong tinupad na Jesus upang magdala ng mga tao sa kaligtasan, upang maging mapapangasawang babae ni Jesucristo. Kaya ang pinakadakilang gawain ng tatlong persona ay ang paghahanap ng kabahagi ng kanyang pag-ibig. Ang paghahanap ng tatanggap ng kanyang pag-ibig. Tingnan natin sa Mateo chapter 22, verse 1. Una, ang Diyos Ama ay naghanda ng isang piling ng kasalan upang hanapin ang babaeng kakasal. Matthew chapter 22, verse 1 at 2. Verse 1 at 2. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinhaga na sinasabi, basahin natin ang sabay-sabay, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Binabanggit dito ang isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ang isang hari ay tumutukoy sa Diyos Ama. Ang kanyang anak na lalaki ay ang Diyos Anak na si Jesucristo. At ang Diyos Ama ay naghanda ng piling upang maghanap ng babaeng kakasal para sa kanyang anak na si Jesus. Sa katunayan, ang buong 4,000 taon ng kasaysayan ng lumang tipan mula kay Adan hanggang sa pagdating ni Kristo ay may tuturing bilang paghahanda sa mahalagang kasalan upang hanapin ang babaeng kakasal kay Kristo Jesus. Kaya nga sinabi sa verse 11, upang makapasok sa piging ng kasalan, dapat ay nakadamit ang kasal. Sa verse 11 hanggang 13, ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal? Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, kapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang paghangalip ng mga ngipin.
At sa verse 14, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Kaya matapos maihanda ang piging ng kasalan, maraming panauhin ang inanyayahan. Subalit nakakita ang hari ng isang lalaki na hindi nakalamit pang kasal. Tinanong siya, paano ka nakapasok dito na hindi nakalamit pang kasal? Ano ang damit pang kasal? Ito ang damit ng kaligtasan at ang panabal ng katuwiran. Kailangan nating tanggapin ang Ebanghelyong tinupad ni Kristo. Ito ang pagsusuot ng damit pang kasal. Silang mga hindi nakadamit pang kasal ay sinabihang itatapon sa kadiliman. Sa madaling salita, ang Diyos Ama ay naghanda ng piging upang hanapin ang babaeng kakasal para kay Kristo. Kung paano mula sa tadyang ni Adan ay nilikha ang babae at sa gayon ay naitatag ang pagsasama ng lalaki at babae bilang isang pamilya at isang ugnayan ng pag-ibig, gayon din naman sa Jesus. Sa kanyang pagparito at pagkamatay sa krus, tinupad niya ang Ebanghelyo at inihanda ang daan para sa babaeng kakasal kay Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang paghahandog ng kanyang sarili sa krus, binuksan niya ang daan ng kaligtasan. Kaya tingnan natin sa Revelation chapter 19, Apocalypse chapter 19 verse 9. Apocalypse chapter 19 verse 9. Basahin natin, at sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Dito ay makikita natin, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. Kaya mga kordero ay siyang lalaking ikakasal. Ang ibig sabihin nito ay mapalad ang mga taong inanyayahan bilang babaeng ikakasal sa kasalan ng kordero. Sa madaling salita, mapalad ang mga taong naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo at naging babaeng kakasal kay Kristo. Pagkatapos sabihin ito, idinagdag pa, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Ang katotohanan sa Yesu Kristo ang lalaking ikakasal at ang mga taong naligtas ang babaeng kakasal ay tunay na salita ng Diyos. Tunay na kahanga-hanga at kamangha-mangha ang katotohanan tayo ay naligtas at naging babaeng kakasal sa kordero sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang gawain ng Espiritu Santo ay ipahayag si Kristo upang ang mga tao ay maging babaeng kakasal sa kordero. Sa madaling salita, ang gawain ng Espiritu Santo ay tulad sa isang matchmaker na naghahanda sa babaeng kakasal para sa lalaking ikakasal. Kaya nga sinasabi sa Gawa, chapter 1, verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sinabi, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, kayo'y magiging mga saksi ni Kristo. Ganoon din sa John chapter 15 verse 26 to 27, sinabi, subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At kayo rin ay magpapatotoo sapagkat kayo nakasama ko buhat pa ng simula. Kaya ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo tungkol kay Kristo at ang mga alagad ng Panginoon ay nagpapatotoo din tungkol sa Kanya dahil sila ay nakasama niya mula pa noong una. Ang mga alagad, gayon din ang lahat ng mga mananampalatayang naligtas ay mga kasangkapang ginagamit ng Espiritu Santo. Sila mga kasangkapan upang ipahayag si Kristo. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo na ang mga taong naligtas ay mga tagapamagitan na naghahanda para sa babaeng kakasal para kay Kristo. Tingnan natin sa 2 Korinto chapter 11 verse 2. 2 Korinto chapter 11 verse 2. Basahin natin. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na paninibugho, sapagkat kayo itinakda akong mapangasawa ng isang lalaki, na kayo maiharap kay Kristo bilang isang malinis na berhen. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katasuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailagaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Ito ay sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Korinto. Dito ay sinabi niya, sapagkat kayo itinakda akong mapapangasawa ng isang lalaki. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang tagapamagitan sa kasal.
Kung si Pablo bilang kasangkapang ginamit ng Espiritu Santo ay isang tagapamagitan, nangangahulugan na ang gawain ng Espiritu Santo ay ang mamagitan upang ihanda ang babaeng kakasal para kay Kristo. Makikita rin natin ang larawang ito sa Genesis chapter 24 sa Lumang Tipan. Tinawag ni Abraham ang kanyang matandang alipin na si Eliezer na taga Damasco, na siyang katiwala ng kanyang sambahayan, at inutusan niya si Eliezer na maghanap ng mapapangasawa ni Isaac. Sa Genesis chapter 24 verse 3-4, sinabi ni Abraham, "Ikaw ay aking panunumpain sa ngalan ng Panginoon, Diyos ng langit at lupa, na hindi mo ikukuha ng asawa ang aking anak sa mga anak na babae ng mga Kananeo na siyang aking tinitirhan. Ngunit ikaw ay pupunta sa aking lupain, sa aking kamag-anak, at ikukuha mo roon ng asawa ang aking anak na si Isaac." Ito ang ipinagbilin ni Abraham sa kanyang alipin, at si Eliezer ay talagang nagpunta at matagumpay na nakahanap ng mapapangasawa para kay Isaac. Sa paglalarawang ito, si Abraham ay larawan ng Diyos Ama, si Isaac ay larawan niya sa Kristo, at si Eliezer naman ay larawan ng Espiritu Santo na nagpapatotoo tungkol sa Ama at sa Anak at naghahanap at gumagawa ng gawain ng isang tagapamagitan sa pag-aasawa upang maihanda ang babaeng kakasal para kay Kristo. Ngayon naman, buksan natin ang Apokalipsis chapter 22 verse 17. Apokalipsis chapter 22 verse 17, basahin natin. "Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, 'Halika!' At ang nakikinig ay magsabi, 'Halika!' At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad." Dito ay sinasabi, ang Espiritu at ang babaeng kakasal ay nagsasabi, "Halika!" At ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Ang Espiritu dito ay tumutukoy sa Espiritu Santo, samantalang ang babaeng kakasal ay tumutukoy sa church o iglesia, sa mga mananampalatayang tumanggap ng kaligtasan. May ilang relihiyosong grupo na nagsasabing, kung paano may Diyos Ama, meron din daw Diyos Ina. Kaya sinasabi nilang ang Espiritu rito ay ang Diyos Ama at ang babaeng kakasal daw ay ang Diyos Ina. Ngunit yun ay sarili lamang nilang interpretasyon o pagpapakahulugan. Hindi yun ang sinasabi sa talatang ito. Sa talatang ito, ang Espiritu at ang babaeng kakasal ay kapwa ang nag-aanyaya sa mga tao. Pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Ang gawain ng Espiritu Santo ay ang magpatotoo tungkol kay Kristo at magtipon ng babaeng kakasal kay Kristo. Gayon din ang pangunahing gawain ng iglesia, ang magsabi ng, "Halika, tara." Sa katunayan, ito ay isang paanyaya. Halimbawa, ang summer retreat ay isang gawain ng pag-aanyaya sa mga tao. Sinasabi, "Pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad." Ganap nang binayaran ng Panginoong Hesus ang kabuuang halaga ng ating kaligtasan. Kaya sino man ay pwedeng lumapit, magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo. Ito lang ang kailangan para tanggapin ang tubig ng buhay. Sa John chapter 3 verse 29, tingnan natin. John chapter 3 verse 29. "Ang babaeng kakasal ay para sa lalaking kakasal, ngunit ang kaibigan ng lalaking kakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak dahil sa tinig ng lalaking kakasal. Kaya't ang kaligayahan kong ito ay ganap na." Ilang ulit na itinuro ni Juan na tagapagbautismo si Jesus at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." At dahil sa patotoong yun, maraming tao ang lumapit kay Jesus. Kaya sinabi ng mga alagad ni Juan, "Rabi, yung kasama mo sa kabila ng Jordan na iyong pinatutuhanan ay nagbabautismo at ang lahat ay lumalapit sa kanya." Sinabi ni dito dahil sila ay nalulungkot at tila naiinggit na ang mga tao ay hindi na kay Juan pupunta, kundi kay Jesus na. Nang marinig ito ni Juan na tagapagbautismo, sinabi niya, ang babaeng kakasal ay para sa lalaking kakasal. Sa pamamagitan ng pananalitang ito, ipinakilala rin ni Juan si Jesus bilang lalaking ikakasal. At ang mga taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, sumasampalataya at lumalapit kay Jesus, ay inilantulad sa mga babaeng ikakasal. Kaya dito, ipinahayag ni Juan na siya ay babaeng ikakasal. Ngunit siya rin ay kaibigan ng lalaking kakasal, na nagagalak kapag nakikita niyang tinatanggap ng lalaking kakasal ang babaeng kakasal. Isipin ninyo,
Sa isang kasalan, ang kaibigan ng lalaki kakasal ay nagagalak habang pinagmamasdan ng seremonya. Hangad niya ang ikabubuti ng bagong mag-asawa at ginagawa niya ang lahat ng makakaya upang makatulong sa kanila. Gayun din naman, ang isang taong naligtas ay babaeng kakasal kay Kristo, ngunit siya rin ay kaibigan ng lalaking kakasal. Nais niyang maipahayag si Kristo sa maraming tao at may kagalakang makibahagi sa gawain ng Espiritu Santo upang makapag-akay ng mga tao kay Kristo. Kaya habang tinitingnan natin ang buong kasulatan, makikita natin na ang pangunahing gawain ng Trinity God, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay ang magtipon ng babaeng kakasal para kay Kristo. Ng mga tao makikibahagi sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Ang kondisyon upang maging babaeng kakasal kay Kristo ay ang matanggap si Yesu Kristo bilang tagapagligtas. Ang matanggap si Kristo bilang tagapagligtas ang tanging kondisyon upang maging babae na sa kanya ay ikakasal. Ang aklat ng Oseas ay isa sa mga aklat sa Biblia na pinakamalinaw na nagpapaliwanag sa katotohanan nito. Tingnan natin sandali. Buksan natin sa Oseas. Kasunod ng Daniel sa Lumang Tipan. Oseas, chapter 1. Simulan natin sa verse 2. Oseas, chapter 1, verse 2. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Oseas, sinabi ng Panginoon kay Oseas, "Humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae, at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon." Kaya't humayo siya at kinuha niya si Gomer na anak ni Diblaim, at siya'y naglihi at nanganak sa kanya ng isang lalaki. Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tawagin mo ang kanyang pangalan na Jezreel, sapagkat ilang sandali na lang at aking parurusahan ang sambahayan ni Jehu dahil sa dugo ni Jezreel, at aking tatapusin ang kaharian ng sambahayan ni Israel." At sa verse 6, siya'y muling naglihi at nanganak ng isang babae, at sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tawagin mo ang kanyang pangalan na Lo-ruhama, sapagkat hindi na ako mahabag sa sambahayan ni Israel, ni patatawalin pa sila." Dumako tayo sa verse 8. Nang maiwalay niya sa pagsususo si Lo-ruhama, siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki, at sinabi ng Panginoon, "Tawagin mo ang kanyang pangalan na Lo-ami, sapagkat kayo'y hindi ko bayan, at ako'y hindi ninyo Diyos. Ibabalik ang Israel. Gayunmay ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat na hindi masusukat o mabibilang man. At sa dakong sinabi sa kanila, kayo'y hindi aking bayan, ay sasabihin sa kanila, kayo'y mga anak ng Diyos na buhay. Ang mga anak ni Judah at ang mga anak ni Israel ay magkakasama-sama at sila'y maghahalal sa kanilang sarili ng isang pinuno at sila'y magsisisampa mula sa lupain sapagkat magiging dakila ang araw ng Jezreel. Ngayon naman ay sabay-sabay nating basahin ang Oseas chapter 2 verse 1. Sabihin ninyo sa inyong mga kapatid na lalaki, Ami, at sa inyong mga kapatid na babae, Rohama. Sa chapter 1 verse 2 sinabi, na unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Oseas. Hindi lang binigyan ng Diyos si Oseas ng mensahe para mangaral sa mga tao. Sa halip, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa pamamagitan mismo ng buhay ng propetang si Oseas. Ang buhay ng propeta ay ang larawan ng puso ng Diyos at ng plano ng pagtubos. Kung susuriin, ang buhay ni Propeta Oseas ay malinaw na nagpapaliwanag sa kasaysayan ng pagtubos na ginawa ng Diyos. Dito, sinabi ng Diyos kay Oseas, "Humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae, at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae." Kaya't nang marinig niya ang salita ng Diyos, kinuha niyang asawa si Gomer na isang babaeng immoral, isang babaeng mapakiapid, at nagkaroon sila ng 3 anak. Ang una ay si Jezreel, ang ikalawa ay ang babae na si Lo-ruhama, at ang ikatlo ay si Lo-ami. Dito, si Hosea ay isang anino o larawan ng Diyos, at ang immoral na babae na si Gomer, pati ang 3 anak na ipinanganak niya, ay tumutukoy hindi lamang sa Israel, kundi pati na rin sa lahat ng makasalanang tao na espiritual na nangalunya at kabilang kay Adan. Kinuha ni Hoseas ang bayarang babae na si Gomer at ginawang kanyang asawa.
Gaya nito, hindi ba't ito ay isang anino ng Diyos na nagligtas sa lahat ng makasalanan na kabilang kay Adan na espiritual na mga pangalan niya at ginawa silang kanyang mga asawa? Kaya ito ay anino ng Diyos. Ang hiwalayan ang sariling asawa ay isang immoral na bagay, hindi ba? Gaya nito, iniwan natin ang Diyos na may lalang at naglingkod tayo sa mga Diyos-Diyosan. Iniwan natin ang Diyos na tagapaglikha at mas minahal natin ang higit ang sanlibutan. Kung babasahin natin sa Santiago 4:14, 4:4, mga niya, hindi ba niyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sa espiritual na pananaw, kung iiwan natin ang Diyos at maglilingkod sa ibang bagay, o ilalagay ang ibang bagay na una sa Kanya, iyon ay espiritual na niya. Tayo ay mga espiritual na mapakiapid na kabilang kay Adan. Gaya ng sinabi ng Diyos kay Oseas, "Kunin si Gomer bilang kanyang asawa." Ito ay tumutukoy sa Diyos na sa atin ay nagligtas. Tayo ay espiritual na mapakiapid kay Adan. Ngunit sa pamamagitan ni Jesucristo, ginawa niya tayong katuwang sa pag-ibig. At 3 anak ang ipinanganak sa kanya, hindi ba? Ang pangalan ng una ay Jezreel, ang ikalawa ay Lo-ruhama, at ang ikatlo ay Lo-ami. Tungkol kay Jezreel, sa verse 4, sinabi, "Tawagin mo ang kanyang pangalan Jezreel, sapagkat ilang sandali na lang at aking parurusahan ang sambahayan ni Jehu dahil sa dugo ni Jezreel, at aking tatapusin ang kaharian ng sambahayan ni Israel." Ibig sabihin, magwawasak ang Diyos at tatapusin niya ito. Ang kahulugan ng Lo-ruhama ay hindi kinahabagan. Ang kahulugan ng Lo-ami ay hindi kubayan. Anong sinasabi nito? Sa katunayan, kay Adan, hindi natin matatanggap ang awa ng Diyos. Tayo ay makasalanan mula sa ninuno nating si Adan, hindi ba? Hindi tayo bayan ng Diyos. At sa huli, tayo ay nakatakdang mawasak at mapuksa. Nakatakdang pumasok sa walang hanggang impyerno. Ngunit ang Diyos, basahin natin sa verse 11, "Sapagkat magiging dakila ang araw ng Jezreel." At sa verse 12, "Sabihin ninyo sa inyong mga kapatid na lalaki, Ami, at sa inyong mga kapatid na babae, Lo-ruhama." Tumutukoy ito sa pagdiligtas. Patuloy na pagpapalago at pag-aaruga niya sa atin kay Kristo. Nagaya ng sinabi, magiging dakila ang araw ng Jezreel. At bagaman sinabi niya, hindi ko bayan, ngunit dahil kay Kristo, tayo ay naging kanyang bayan. At bagaman tayo ay mga hindi tumanggap ng habag, naunawaan natin sa buhay ni Oseas na sa pamamagitan ng pagkuha niya kay Gomer bilang kanyang asawa at pagkakaroon ng mga anak, itinuturo nito sa atin ang malaking awa ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa katunayan, tayo ay mga hindi karapat-dapat, hindi tayo kwalipikado. Ngunit ginawa pa rin niya tayong katuwang ng kanyang pag-ibig, hindi ba? Sa paningin ng Diyos, tayo ay mga espiritual na mapakiapid. Tayo ay mga espiritual na immoral na anak. Ngunit iniligtas tayo ng Diyos kay Kristo at ginawa tayong kanyang asawa. Yan ang kahulugan nito. Hindi ba ito'y napakalaking bagay na dapat na ipagpasalamat natin? Yun ang ginawa ng Diyos para sa atin. Sa chapter 3, muli siya nagsalita sa chapter 3, verse 1-3. Basahin po natin. "At sinabing muli ng Panginoon sa akin, humayo ka ulit, ibigin mo ang isang babae na minahal ng kanyang asawa, bagamat isang mananalo niya. Kung paanong inibig ng Panginoon ang mga anak ni Israel, bagaman sila'y bumaling sa ibang mga Diyos at gustong-gusto ang mga tinapay na may pasas. Sa gayon binili ko siya sa halagang 15 siklong pila, isang omer na sibada, at ng isang takal na alat. At sinabi ko sa kanya, dapat kang manatiling akin sa loob ng maraming araw. Huwag kang maging bayarang babae o pipisan sa ibang lalaki, at magiging gayon din ako sa iyo." Ito rin ay may kaparehong nilalaman. Kung susuriin natin, hindi pa rin itinakbil ni Gomer ang kanyang pagiging mapakiapid. At kahit kasal na siya kay Oseas, pinagtaksilan pa rin niya at iniwan si Oseas. Pero binili ulit siya ng propeta. Ngunit paulit-ulit pa rin siyang nakiapid sa ibang lalaki. Ngunit ano ba ang sinabi ng Diyos? Humayo ka ulit, ibigin mo ang isang babae na minahal ng kanyang asawa, bagamat isang nangangalu niya. Huwag mo siyang itakbil at palayasin papalayo, kundi kunin mo siya at maging iyong asawa. Ibig sabihin, ituring mo siya bilang layo ng pag-ibig. Ito ang kahulugan nito. Sa gayon,
Binili ni Hosea sa halagang 15 siklong pila at isang omer na simala, at kinuha siya ni Hoseas para sa kanyang sarili. Tingnan ninyo, sinabi sa talata, binili ko siya. Ang ibig sabihin nito ay binili ni Hoseas si Gomer para sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi ito ginawa ni Hoseas bilang isang formalidad, kundi talagang inibig niya si Gomer. Kahit na isa siyang immoral na babae, minahal pa rin niya ito. Talagang binili niya si Gomer para sa kanyang sarili. Ano ang pinapahiwatig nito? Upang tayo ay maligtas at maging asawang babae ni Kristo, kailangan si Kristo ay magbayad ng halaga. Kailangan ng kanyang sakripisyo. Anong sakripisyo? Ang sakripisyo sa krus. Kung paano binuksan ang taliliran ni Adan, gayon din si Jesus tumanggap ng kaparusahan sa halip na tayo. Nagdanak ang kanyang dugo bilang kabayaran at tinubos tayo sa pamamagitan ng halagang iyon. Siya ay nagbayad ng halaga para bilhin tayo. Kaya nga sinasabi sa unang Korinto chapter 6 verse 19 at 20, kayo'y hindi sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Sinabi rin sa unang Korinto 7:23, kayo'y binili sa isang halaga, huwag kayo'y maging alipin ng mga tao. Kung titingnan din natin sa mga gawa chapter 20 verse 28, sinabi, Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Nagbayad si Jesus ng kanyang dugo bilang halaga, kaya tayo naging babaeng ikakasal. At para kanino niya binayaran ang halaga upang kunin tayo bilang kanyang asawa? Ito ay para sa kanyang sarili. Kaya kung titingnan natin sa Isaiah 43, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin, at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, alang-alang mismo sa Diyos, alang-alang mismo kay Kristo. Nagbayad siya ng halaga, binili tayo upang tayo maging kanyang pag-aari. Ano naman ang dapat natin gawin? Dito, nakiusap si Hoseas kay Gomer. Sinabi ko sa kanya, dapat kang manatiling akin sa loob ng maraming araw, huwag kang maging bayarang babae o pipisan sa ibang lalaki, at magiging gayon din ako sa iyo. Ngayon, kung kinuha na tayo ng Panginoon bilang kanyang asawa, at kung tunay na tayo ang babaeng kakasal kay Kristo, dapat nating panatilihin ang katapatan at kalinisan hanggang sa maiharap tayo sa lalaking ikakasal na si Kristo. Bakit? Dahil trinato tayo ni Kristo sa ganoong paraan. Binayaran niya ang ganoong halaga at inibig tayo ng pag-ibig na hindi nagbabago. Dito, sinabi ni Hoseas, sa loob ng maraming araw, sapagkat bilang tao, ilang dekada lang siya mabubuhay. Ngunit si Jesus Kristo ay ang ating walang hanggang asawa. Tayo naging walang hanggang asawa babae ni Kristo, at magiging gayon din ako sa inyo. Sa Hosea chapter 2, verse 19 to 20. Hosea chapter 2, verse 19 to 20. At gagawin kitang asawa ko magpakailanman, gagawin kitang asawa ko sa katuwiran at sa katarungan, sa tapat ng pag-ibig at sa kaawaan. Gagawin kitang asawa ko sa katapatan at makikilala mo ang Panginoon. Sinabi, at gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Si Kristo ang ating asawang lalaki at tayo ang kanyang asawang babae. Ito ay naging isang walang hanggang relasyon ng pag-ibig. At kung titingnan, sa katuwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan at katapatan, mayroong 5 palamuti. Hayagang sinasabi na mayroong 2, ang katuwiran at pag-ibig. Kaya ipinasa niya ang katuwiran ni Kristo sa atin, at tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya at sa pag-ibig doon sa krus. Kaya nga gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Tayo nakapasok sa walang hanggang pag-ibig kasama ang Panginoon. Kaya ang kondisyon upang maging babaeng kakasal kay Kristo ay iisa lamang. Ito ang sumampalataya sa Ebanghelyo tinupad ni Kristo. Yan lang. Dapat nating malaman na sa gayon lamang tayo magiging asawang babae ni Kristo. Ngayon, tayo ay naligtas na at naging babaeng kakasal kay Kristo. Buksan natin ang Biblia sa Efeso chapter 5. Ang pangunahing talata, Efeso chapter 5 verse 31 to 32, basahin natin. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila,
subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Kaya ang mag-asawa sa isang pamilya ay naglalaman ng dakilang hiwaga na nagpapaliwanag ng ugnayan ni Kristo at ng Iglesia. Ang hiwagang ito ay naipahayag mula pa sa Genesis. Naipahayag din sa Lumang Tipan sa pamamagitan ng ugnayan ng Diyos at Israel. At sa huli ay malinaw na sinasabi na ang ugnayan natin kay Kristo ay ugnayan ng lalaki at babaeng ikakasal. Ito ay isang dakilang hiwaga. Dahil sa ang mag-asawa ay larawan ng relasyon ni Kristo at ng Iglesia, sa proseso ng buhay mag-asawa, unti-unting naunawaan ang hiwagang ito. Ang ugnayan ni Kristo at ng Iglesia. Sa ugnayan ito, si Kristo, ang siyang lalaki ikakasal, ay umiibig sa Iglesia na babaeng ikakasal at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanya, hindi ba? Efeso chapter 5 verse 25. Efeso chapter 5 verse 25. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Efeso chapter 5 verse 2. At ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Si Jesus ang naging handog para sa atin. Ibinigay ang kanyang sarili sa atin bilang handog at alay sa Diyos. At sa unang Juan chapter 4 verse 10, siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang naging handog na pantubos para sa kasalanan, kaya nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Kaya kapag tinatrato ng asawang lalaki ang kanyang asawa, dapat niyang pag-isipang mabuti ang mga bagay na ito. At ninanais ni Kristo na maiharap niya sa kanyang sarili ang Iglesia bilang isang maluwalhating Iglesia. Tingnan natin sa verse 26. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating Iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Ang ibig sabihin ng walang dungis dito ay walang mansya. Kapag ang iyong damit ay namansyahan, nagmumukha itong marumi. At ang walang kulubot ay tumutukoy sa damit na walang gusot o lupot. Kapag ang damit mong suot ay gusot-gusot, hindi ito kaya-ayang tingnan, di ba? Nais ng Diyos na ang church, ang babaeng kakasal, ay maging walang mansya. At nais din niya na maiharap sa kanyang sarili ang maluwalhating Iglesia na walang kulubot. Kaya nga pinananatili niya itong malinis sa pamamagitan ng kanyang salita. Ibinibigay niya sa atin ang salita upang tayo ay hubugin. Bakit? Dahil nais niya na maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati ang Iglesia. Kaya nga inaalagaan at iniingatan niya tayo. Sa verse 28 at 30, gayon din naman, nararapat ibigin ng asawang lalaki ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sariling mga katawan. Ang umibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino mang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa Iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Tungkol sa pagkikitungo ni Kristo sa Iglesia, mga asawang babae, huwag muna kayong makinig. Ito ay para sa mga asawang lalaki. Nais niyang maunawaan ninyo kung paano tinatrato ni Kristo ang Iglesia. Dahil sa ang Iglesia ay ang katawan at ang babaeng kakasal kay Kristo, iniingatan at inaalagaan niya ito. Kaya bilang mga asawang lalaki, nais ng Diyos na isabuhay ninyo ito sa inyong buhay pamilya. Ang tao ay likas na nag-aalaga at nag-iingat sa sarili ng katawan. Ang Iglesia din ay naging babaeng kakasal kay Kristo. Kaya ito ay kanyang iniingatan at inaalagaan. Nais ng Diyos na lumago tayo, ibinibigay niya ang ating mga kailangan. Ano naman ang dapat na gawin ng Iglesia? Ang Iglesia ay dapat na sumunod at magpasakop kay Kristo. Sa verse 22 at 24, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng Iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paano ang Iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Ang responsibilidad ng Iglesia ay tanggapin ang pag-aaruga at pag-aalaga ni Kristo. At sa lahat ng bagay, ibig sabihin,
sa bawat aspeto at sa bawat gawain ay dapat na sumunod at magpasakop sa Kanya. Yan ang tungkulin at responsibilidad ng Iglesia sa harapan ni Kristo. Habang namumuhay bilang mag-asawa, dapat itong pag-isipang mabuti ng mga asawang babae. Dapat nilang isabuhay at maisakatuparan ang mga bagay na ito. Kaya dapat isipin ng bawat mag-asawa na ang kanilang relasyon ay naglalaman ng hiwaga ng kaugnayan ni Kristo at ng Iglesia. Ngayon, ano naman ang larawan ni Kristo na siyang pinakikinggan at ginagalang ng Iglesia? Maraming halimbawa sa Biblia. Buksan natin sa Awit ng mga Awit, chapter 5. Magandang pagbulayan ang bahagi nito. Tayo ang babaeng kakasal at si Kristo ang lalaking kakasal. Ang larawan ng lalaking kakasal na ating ginagalan ay ganito. Basahin natin ang verse 9. Awit ng mga Awit, chapter 5, verse 9. Ano ang iyong mahal na higit kaysa ibang mahal? O ikaw na pinakamaganda sa mga babae? Ano ang iyong mahal na higit kaysa ibang mahal? Na gayon ang iyong bilin sa amin. Ang aking minamahal ay binigning at mamula-mula, namumukod-tangi sa 10,000. Ang kanyang ulo ay pinakamainam na ginto. Ang bungkos ng kanyang buhok ay maalon-alon at kasing-itim ng uwak. Ang kanyang mga mata ay tulad ng mga kalapati sa tabi ng mga bukal ng tubig, na hinugasan ng gatas at tamang-tama ang pagkalagay. Ang kanyang mga pisngi ay gaya ng pitak at ng mga pabango na nagsasabog ng halimuyak. Ang kanyang mga labi ay mga liryo na nagbibigay ng lusaw ng mira. Ang kanyang mga kamay ay mga singsing na ginto na nilagyan ng mga hiyas. Ang kanyang katawan ay gaya ng yaring-garing na binalot ng mga safiro. Ang kanyang hita ay mga haliging alabastro na inilagay sa mga patungang ginto. Ang kanyang anyo ay gaya ng Lebanon na marilab na gaya ng mga cedro. Ang kanyang pananalita ay pinakamatamis. Basahin natin ang sabay-sabay. At siya'y totoong kanais-nais. Ito'y aking sinta at ito'y aking kaibigan o mga anak na babae ng Jerusalem. Dito, tinanong ng mga anak na babae ng Jerusalem ang babaeng Shulamita na siyang asawang babae. Ano ang pinagkaiba ng iyong minamahal sa iba? Bakit siya naiiba sa ibang mga lalaki? Ganito rin, kapag ang mga hindi mananampalataya ay nagtatanong sa atin ng mga naligtas, sinasabi nila, bakit ka ba nababaliw kay Jesus? Ano ba ang meron sa Kanya? Ang larawan ng Panginoon na ating ginagalang ay nasa verse 9. Ang aking minamahal ay maningning at mamula-mula, na namumukod-tangi sa 10,000. Ang aking minamahal ay maningning at mamula-mula. Ang malinaw na katangian niya ay maningning at mapula. Ang maningning ay tumutukoy kay Jesus na banal at dalisay. Ano naman ang pagiging mapula? Ito ay kulay ng dugo. Tumutukoy ito kay Jesus na nagbuhos ng kanyang dugo, nagpatawad sa ating mga kasalanan, at nagpakita ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ang maningning at mamula-mula ay tumutukoy sa katangian ni Jesus at sa kanyang ginawa para sa atin. At dito ay sunod-sunod niyang binanggit ang 10 bagay. Ang kanyang ulo, buhok, mga mata, mga pisngi, mga labi, mga kamay, katawan, mga binti, anyo at bibig. Ang bilang na 10 ay tumutukoy sa kabuuan. Kaya nga sinasabi na siya'y totoong kanais-nais. Ang kanyang ulo ay pinakamainam na ginto. Ang dalisay na ginto ay hindi nagbabago. Ang ulo ay tumutukoy sa kapangyarihan o autoridad. Ang autoridad na nataglay ni Jesus ay walang hanggan. Gayun din ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Lahat ng tungkol sa kanya ay hindi nagbabago. Ang kanyang ulo ay pinakamainam na ginto. Ang bungkos ng kanyang buhok ay maalon-alon at kasing-itim ng uwak. Ang pagiging itim ng buhok ay tumutukoy sa kabataan at kalakasan. Si Jesus ay makapangyarihan. Ibinabahagi niya sa atin ang kanyang lakas at kapangyarihan. Binibigyan niya tayo ng kakayahang mamuhay ng may kalakasan. At sinasabi, ang kanyang mga mata ay tulad ng mga kalapati sa tabi ng mga bukal ng tubig, na hinugasan ng gatas at tamang-tama ang pagkalagay. Ang kanyang mga mata ay tulad ng mga kalapati. Ang kalapati ay tumutukoy sa kalinisan. Ang Panginoon ay tumitingin sa atin sa pamamagitan ng mga matang dalisay. Wala siyang anumang panlilinlang. Hindi siya tumitingin sa atin na may masamang hangarin. Bilang mga taong naligtas, ang tanging nais niya ay ang ikabubuti natin. Hindi niya iniisip paano kaya siya mapapahamak. Sa halip, ang iniisip niya ay paano ko siya maitatayo ng tama, paano ko siya mapapabuti at mapagpapala. Yan ang iniisip ng Diyos. At ang hinugasan ng gatas ay tumutukoy sa pag-ibig, sapagkat ang gatas ng isang ina ay larawan ng pagmamahal. Tinitinan tayo ng Diyos sa mga matang puno ng pag-ibig. Sinabi din na ang kanyang mga labi ay mga liryo na nagbibigay ng lusaw na mira. Ang kanyang mga labi ay mga liryo.
Kapag diryo, ang madalas nating iniisip ay puting diryo, ngunit ito ay tumutukoy sa pulang diryo. Kaya nga sinasabing mga labi ay parang diryo, ibig sabihin ito ay mapula, na nagbibigay ng lusaw na mira. Ang mira ay ginagamit sa katawan ng patay. Ito ay tumutukoy sa kamatayan. Ang pinakapunto ni Jesus, ang mapula, ay ang dugo. Nagbibigay ng lusaw na mira. Ang mira ay binubuhos sa patay na katawan. Ito ay tumutukoy sa kamatayan. Ang pangunahing mensahe ni Jesus ay dugo at kamatayan. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tayo ay tumanggap ng kaligtasan. Sinabi rin na siya ay totoong kanais-nais. Ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, walang kakulangan. Siya ay perpekto sa lahat ng bagay. At ano naman ang ano ng babaeng kakasal na kinalulugdan ng lalaki? Makikita natin sa chapter 4. Awit ng mga awit, chapter 4, verse 1 to 5. O napakaganda mo, mahal ko. Talagang ikaw ay maganda. Ang iyong mga mata ay mga kalapati sa likod ng iyong talukbong. Ang iyong buhok ay gaya ng kawan ng mga kambing na bumababa sa gilid ng bundok ng Gilead. Ang iyong mga ngipin ay gaya ng mga kawan ng mga batang tupa na bagong gupit na nagsiahon mula sa paglilinis, na bawat isa'y may anak na kambal at walang nagluluksa isa man sa kanila. Ang iyong mga labi ay gaya ng pising mapula at ang iyong bibig ay kahali-halina. Ang iyong mga pisngi ay gaya ng kalahati ng granada sa likod ng iyong talukbong. Ang iyong leeg ay gaya ng Tore ni David na itinayo upang pagtaguan ng mga sandata na kinabibitinan ng libong kalasag, na ang lahat ay mga kalasag ng mga mandirigma. Kung titingnan natin sa chapter 3, makikita natin na ang asawang babae ay dumating sa harapan ng asawang lalaki sakay ng karwaheng ipinadala. Ito ay larawan ng babae na nakatayo sa harapan ng lalaki upang sila'y magpakasal. Ipinapakita nito kung ano ang anyo ng babae na kinalulugdan ng Panginoon na siyang lalaki ikakasal. Dito ay makikita natin ang sinabi, O napakaganda mo, mahal ko. Talagang ikaw ay maganda. Sinasabi ng Diyos na tayo ay maganda, napakaganda. Lahat ng babaeng inilarawan sa Biblia bilang larawan ng asawang babae ni Kristo ay talagang magaganda. Si Eva, gaano ba siya kaganda? Ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. At si Sarah na asawa ni Abraham, gaano ba siya kaganda? Maganda pa rin siya kahit siya ay 70 taong gulang na. Si Rebecca na asawa ni Isaac, napakaganda rin niya, hindi ba? At si Raquel na asawa ni Jacob, naglingkod si Jacob ng 14 na taon upang siya'y mapangasawa. Ipinapakita nito kung gaano niya pinahalagahan at minahal si Raquel. Ganoon din tayo tinitingnan ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ng mga taong naligtas ay sinasabihan niya, napakaganda mo, mahal ko. Talagang ikaw ay maganda. At sinasabi rin, ang iyong mga mata ay tulad ng mga kalapati. Ang kalapati ay tumutukoy sa kalinisan, hindi ba? Kapag tumitingin tayo sa Panginoon ng may tunay na kadalisayan at walang anumang pagkukunwari, ang ating buong pagtitiwala ay nasa Kanya, buong pananabik natin siyang hinahanap, at sa Kanya lamang tayo umaasa, tiyak na lubos na nalulugod ang Panginoon. Ang iyong buhok ay gaya ng kawan ng mga kambing na bumababa sa gilid ng bundok ng Gilead. Dahil sa ang kawan ng mga kambing ay nakalatag sa gilid ng bundok, ito ay naglalarawan sa mahabang buhok. Sa Biblia, ang mahabang buhok ay tumutukoy sa pagsunod. Ang nais ng Panginoon ay isang masunuring asawa. Ang iyong mga ngipin ay gaya ng mga kawan ng mga batang tupa na bagong gupit na nagsiahod mula sa paglilinis, na bawat isa ay may anak na kambal at walang nagluluksa isa man sa kanila. Ibig sabihin, ang mga ngipin ay pantay-pantay at maayos ang pagkakahanay. Kapag ang mga ngipin ay maayos ang pagkakalagay, mahusay ang pagmuya. At kapag maayos ang pagmuya, mas natutunaw ang pagkain. Nalulugod ang Diyos sa asawang babae na nakikinig sa kanyang salita, lubos itong inuunawa at isinasabuhay. Pagkatapos ay sinabi, ang iyong mga labi ay gaya ng pising mapula. Para bang mula sa kanyang mga labi ay patuloy na lumalabas ang pulang sinulid. Ano ba ang nais ng Diyos na lumabas mula sa bibig ng mga taong naligtas? Ang mensahe ay tulad ng pulang sinulid. Ito ay kulay ng dugo. Nais ng Diyos na sa ating patotoo ay palaging lumabas ang Ebanghelyo, ang tungkol sa mahalagang dugo ni Kristo. Ipinapahayag natin si Kristo na ipinako sa krus. Kaya nga sa bawat detalye rito, malinaw na makikita kung ano ang kinalulugdan ni Kristo sa iglesia na siyang babaeng kakasal.
Ang iyong leeg ay gaya ng tore ni David na itinayo upang pagtaguan ng mga sandata. Sa Biblia, ang leeg ay tumutukoy sa kalooban o paninindigan. Kapag nakikita ng Panginoon ang isang taong naligtas na matatag at hindi natitinag, hindi nagpapadala sa mga bagay ng makasanlibutan, hindi nagpapadaig sa dyablo, at nananatiling tapat at malinis sa kanyang pananampalataya, tiyak na labis itong ikinalulugod ng Panginoon. Kaya dapat din nating pag-isipan mula sa Biblia kung ano ang anyo ng Panginoon na ating iginagalang at minamahal. Habang mas malinaw nating naunawaan kung sino ang Panginoon na ating pinaniniwalaan, lalo rin tumitibay ang ating pananampalataya. At kapag naunawaan natin kung anong uri ng babaeng kakasal ang ninanais ng Panginoon, kung anong uri ng pamumuhay ang nagpapasaya sa Kanya, magsisikap tayo na maging katulad nito para mabigyan ng kasiyahan ng Panginoon. At sa huli, sa pagtatapos ng kasaysayan, sinasabing mayroong paghuhukom sa mahalay na babae at mayroon ding walang hanggang pagpapala na ibibigay sa iglesia. Pag-isipan natin ito ng sandali. Buksan natin sa Apokalipsis chapter 19. Apokalipsis chapter 19. Apokalipsis chapter 19 verse 2 at 3. Verse 2 at 3. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, pinatulan niya ang tanyag na mahalay na babae na nagpasama sa daigdig sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid at ipinaghiganti ng Diyos ang dugo ng kanyang mga alipin laban sa babae. At sa ikalawang pagkakataon ay kanilang sinabi, Hallelujah. Tingnan natin sa verse 7. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa kanya ang kaluwalhatian, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili, at sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. At sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo na Jesus sa Diyos ka sumamba, sapagkat ang patutuo na Jesus ang spirito ng propesiya. Sa Apokalipsis chapter 19, makikita natin sa verse 7 ang asawa ng kordero, hindi ba? At sa verse 2 ay makikita natin ang mahalay na babae. Kaya dito, ang mahalay na babae at ang asawa ng kordero ay inihahambing o ikinukumpara sa isa't isa. Ang huling mga kabanata, chapter 17 at 18 ng Apokalipsis ay nagsasalita tungkol sa mahalay na babae at sa hatol na darating sa kanya. Ang Apokalipsis chapter 19 naman ay nagsasalita tungkol sa walang hanggang pagpapala na matatanggap ng babaeng kakasal sa kordero. Kaya naman, napakahalaga ng nilalaman ng Apokalipsis chapter 19. Nakasulat ito sa pinakadulo ng aklat ng Apokalipsis, hindi ba? Una, ang hatol at walang hanggang parusa na darating sa mahalay na babae, nakasulat sa verse 2 at 3. Tingnan ulit natin. Dito makikita natin sa verse 3, ang mga banal ay sumisigaw ng Hallelujah at nagbibigay puri sa Diyos. Ano ang nilalaman ng kanilang papuri? Pinupuri nila ang Diyos dahil sa kanyang hatol sa tanyag na mahalay na babae. Bakit nila pinupuri ang Diyos dahil sa paghatol sa mahalay na babae? Sapagkat ang paghatol sa tanyag na mahalay na babae ay ang pagbibigay katarungan ng Diyos para sa dugo ng mga naligtas. Siya ay magbibigay ng hatol sa lahat ng pagpapahirap na ginawa sa kanila. Kaya sinabi dito, hinatulan niya ang tanyag na mahalay na babae na nagpasama sa daigdig sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid at ipinaghiganti ng Diyos ang dugo ng kanyang mga alipin laban sa babae. At tungkol sa hatol na darating sa mahalay na babae, sinabi, ang usok niya ay pumailan lang magpakailanman. Dahil sinabing magpakailanman, ang hatol na tatanggapin ng mahalay na babae ay walang hanggang kaparusahan. Ito ang hatol at walang hanggang parusa. Ano ang tinutukoy nitong mahalay na babae? Ito ay tumutukoy sa isang relihiyosong puwersa sa loob ng 7 taong kapigatian, natatalikod sa Diyos at sa tunay na pananampalataya. Tingnan natin sa Revelation chapter 17, Apokalipsis chapter 17 verse 1 at 2. At dumating ang isa pa, ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok, at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika,
ipapakita ko sa iyo ang hatol sa tanyag na mahalay na babae na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig, na sa kanya'y nakayapid ang mga hari sa lupa, at ang mga naninirahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Hindi ba ito ay tumutukoy sa hatol na darating sa mahalay na babae na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig? Ang maraming tubig na ito ay tumutukoy sa buong mundo. Ang mahalay na babae ang siyang maghahari sa buong mundo. Ito ay isang malaking pwersang relihiyon. Bagaman hindi natin hayagang nakikita sa ngayon at maraming tao ang hindi nakakapansin dito, mayroon ngayong isang kilusan na naglalayon na pagkaisain ang lahat ng mga relihiyon. Ito ang WCC, ang World Council of Churches. Ang kanilang slogan ay, kahit iba-iba ang mga landas, iisa lang ang patutunguhan. Walang kabuluhan ang pinagsasabi nila na iyon. Kung magkaiba ang landas, magkaiba din ang patutunguhan. Paano mangyayari na magkaiba ang landas, pero iisa lang ang pupuntahan? At sa loob ng 7 taong kapigatian, makikisa sila sa mga politikal na kapangyarihan ng mundo. Sinasabi dito na sa kanya'y nakiapid ang mga hari sa lupa, at ang mga naninirahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Kaya sa pagtatapos ng 7 taong kapigatian, ganap nilang tatalikuran ng Diyos, at ang mga pekeng relihiyon ay magiging isa. Ito ang tanyag na mahalay na babae. Hindi lamang ito, kundi sa buong kasaysayan, ang mga huwad na pwersang panrelihiyon na lumalaban sa Diyos at sumasalungat sa Ebanghelyo ay kabilang din sa tinutukoy na mahalay na babae. Kung palalawakin pa natin ang kahulugan, ang lahat ng hindi sumasampalataya ay kabilang din sa mahalay na babae. Ang isang tao ay kabilang lamang sa isa sa dalawa. Maaaring kabilang sa babaeng kakasal o kabilang sa mahalay na babae. Walang ibang pagpipilian. Ang mahalay na babae na ito ay nagpadanak ng maraming dugo. Tingnan natin sa verse 6. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Nang makita ko siya, ako ay lubhang ng gilalas. Lasing sa dugo ng mga banal. Siya ay nagpadanak ng maraming dugo. Sa kasaysayan, ginamit ng mga pinuno ng mga reliyosong Hudyo ang mga Romano upang itapos si Jesus sa krus. Pagkatapos ito, pinagdanak din nila ang dugo ng mga apostol at ng mga banal. Sa kasaysayan ng Iglesia, maraming Kristiyano ang nagdanak ng kanilang dugo. At sa huli, maging sa loob ng 7 taong kapigatian, ang mga Hudyong sasampalataya ay magdadanak din ng kanilang dugo. Ito yung 144,000, 12,000 bawat lipi. Tingnan natin sa Apokalipsis chapter 18 verse 24. At natagpuan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa. Dito ay sinasabi, dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa ibabaw ng lupa. Kaya ang tanyag na mahalay na babae ay hindi lamang tumutukoy sa relihiyosong kapangyarihan na mamumuno sa loob ng 7 taong kapigatian. Kasama rin dito ang huwad na Kristyanismo sa buong kasaysayan ng Iglesia at ang mga pwersang hindi sumasampalataya. Kasama rin dito ang lahat na nangangaral ng ibang Jesus, ng ibang-ibang spirito at ng ibang ebanghelyo. Lubos na hatulan ng Diyos ang mga ito. Kaya sinabi, ang usok at ng hirap nila ay papailan ng magpakailanman. Ito'y walang hanggang kaparusahan. Ang mga naligtas na banal ay dapat ganap na hiwalay sa mundo nito. Dapat hiwalay tayo. Sa katunayan, ang salitang Iglesia ay tumutukoy sa grupo na tinawag at ibinukod ng Diyos. Basahin natin ang Apokalipsis chapter 18 verse 4. Apokalipsis chapter 18 verse 4. At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makibahagi sa kanyang mga salot. Ibig sabihin, hindi tayo dapat makibahagi doon. Kailangan nating lubos na mahiwalay. Kaya sa Revelation chapter 17, 18 at 19, makikita ang pag-uukob na tatanggapin ng dakilang mahalay na babae at ang walang hanggang kaparusahan. Sapagkat sa kasaysayan ay nagbuhos siya ng maraming dugo ng Kristiyano, kaya ipinapakita na gagantihan siya ng Diyos. Ngunit ipinapakita din dito ang pagpapala na tatanggapin ng mga taong naligtas. Sa Apokalipsis chapter 19 verse 6 to 7, basahin natin. Narinig ko ang gaya ng isang tinig ng napakaraming tao, gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng dagundong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia, sapagkat nagahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo magalak at tayo'y magpakasaya.
at ibigay natin sa kanya ang kaluwalhatian, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Kaya mga kapatid, tayo ang babaeng ikakasal sa kordero. Sinasabi, dumating na ang kasal ng kordero. Bakit tinawag na kordero si Jesus? Ang tanging kondisyon upang maging babaeng ikakasal sa kordero ay tanggapin ang kordero. Kordero, ibig sabihin, si Jesus ay handog na namatay sa krus. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dapat nating tanggapin na si Jesus ang naging sakripisyo na umako sa ating mga kasalanan at namatay sa krus bilang kapalit natin. Kailangan nating tanggapin na dahil doon, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na magpakailanman ng lubusan. Saka lamang tayo magiging babaeng kakasal kay Kristo. Sa katunayan, sa lahat ng 66 na aklat sa Biblia, ang aklat na pinakamadalas tumutukoy kay Jesus bilang kordero ay ang Apokalipsis. Kung babasahin ninyo ang buong aklat ng Apokalipsis, mapapansin ninyo na si Jesus ay tinawag na kordero ng 27 times. 27 beses. Mas madalas itong lumitaw kaysa ibang aklat sa Biblia. Binigyang din si Jesus bilang kordero. Ang tanging kondisyon upang maging babaeng kakasal kay Kristo ay tanggapin si Jesus bilang kordero. Dapat nating tunay na tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Sinasabi rin, dumating na ang kasal ng kordero. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, dumating na ang itinagdang panahon. Kapag natapos na ang panahon ng Iglesia, darating ang takdang panahon ng ikalawang pagdating ng Panginoon. Sa kanyang pagdating, kukunin ng Panginoon ang mga naligtas at doon magaganap ang tunay na kasalan sa langit. Habang tayo ay narito pa sa lupa, ang mga naligtas ay nasa kaligayan ng pagkikipagtipan kay Kristo. Ang mismong seremonya ng kasal ay magaganap sa langit. Kaya habang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito, tayo ay tulad ng mga malilinis na berhen na balang araw ay kakasal sa kordero. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinto chapter 11 verse 2, kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na berhen. Habang tayo ay narito pa sa mundong ito, hinihintay natin ang araw ng kasal bilang malilinis na berhen. Ang mismong kasalan ay magaganap sa langit. Kaya mga kapatid, ano ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang tao sa lupa? Hindi ba ito ang araw ng kasal? Si Jesus ang lalaking kakasal at tayo ang babaeng kakasal. Kapag tayo ay nakasama na ni Jesus magpakailanman, napakalaki ng kagalakan na ating mararanasan. Kaya ngayon ay magiging isang araw ng matinding pagdiriwang at pagsasaya. Sinasabi sa verse 6, gaya ng isang tinig ng napakaraming tao, gaya ng lagaslas ng maraming tubig. Napakalakas ng kanilang pagpupuri. Bakit? Sapagkat napakasaya ng araw na yun. Noong una kong mabasa ang mga salitang gaya ng lagaslas ng maraming tubig, hindi ko lubos maisip kung ano ang kahulugan nito. Ngunit nang minsan, tumayo ako sa harap ng Iguazu Falls at narinig ko ang napakalakas na galundong ng rumaragasang alon. Saka ko naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagdalarawang yun. Kapag ang mga naligtas ay dinala naroon at naging babaeng kakasal sa kordero, mapupuno sila ng labis na kagalakan at kasiyahan. Kaya buong puso sila naawit ng papuri sa Diyos. Kaya nga sinasabi sa verse 7, tayo magalak at tayo'y magsaya. Tunay na mararanasan nila ang malalim na pasasalamat at napakalaking kagalakan. Sa panahong iyon, darating ang takdang oras para sa kasal ng kordero at ang babaeng kakasal ay magiging asawa ng kordero. Makikibahagi rin siya sa paghatol na isasagawa ng lalaking kakasal. Makikibahagi siya sa kaluwalhatiang taglay ng lalaking kakasal. Makikibahagi siya pareho. Kaya naman sa Apokalipsis chapter 19 verse 11 to 16, inilarawan ang pagbabalik ng Panginoon sa lupa upang hatulan ang sanlibutan. Sa Apokalipsis chapter 21 at 22, ito ay tungkol sa walang hanggang bagong langit at bagong lupa. Kapag bumalik na si Jesus sa lupa, sinasabi sa Apokalipsis chapter 19 verse 12, sa kanyang ulo ay maraming diadema. Bakit maraming korona ang isusuot sa ulo ni Jesus? Sa Apokalipsis chapter 4, inilalagay ng mga banal sa harapan niya ang lahat ng koronang tinanggap nila. Kaya ang katotohanan, isinuot ni Jesus ang mga koronang iyon sa kanyang pagbabalik upang hatulan ng sanlibutan ay nagpapakita na kanyang kinikilala at binibigyang katarungan ang lahat ng paghihirap, sakripisyo at tapat na paglilingkod ng mga taong naligtas. At kapag dumating si Jesus na nakasakay sa isang puting kabayo,
ang mga naligtas ay susunod sa kanya na nakasakay din sa puting kabayo. Ito ang sinasabi sa Apokalipsis chapter 19 verse 14. Na pagdating ni Jesus sakay ng puting kabayo, naroon din ang mga taong naligtas. Sa verse 14, ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya ng mga nakasakay sa mga kabayong puti at sila'y may damit na pinong-lino, maputi at dalisay. May damit na pinong-lino, maputi at dalisay. Ito ay tumutukoy sa mga banal. Sila'y bahagi ng paghatol na iyon at makikibahagi rin sa kaluwalhatian ng walang hanggang bagong langit at bagong lupa. Kung gayon, bilang mga babaeng ikakasal sa kordero, paano tayo dapat mamuhay habang narito pa sa mundong ito? Sa madaling sabi, iisa ang kapalaran ng babaeng kakasal at ng kordero. Ang lalaking kakasal at ang babaeng kakasal ay may iisang kapalaran. Dahil si Jesus ay namuhay sa gitna ng pagdurusa, ang babaeng kakasal, ang iglesia, ang mga banal, ay dapat ding mamuhay sa gitna ng pagdurusa. Pagkatapos ng pagdurusa, darating ang kaluwalhatian. Matapos ang pagdurusa ni Jesus sa krus, tinanggap niya ang kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay at umakyat sa langit. Isalang-alang natin si Mical na asawa ni David. Siya ay larawan ng iglesia at ng mga mananampalataya. Si David ay nagdusa muna bago pumasok sa kaluwalhatian. Ngunit nang tumanggap si David ng kaluwalhatian, si Mical ay hindi naging kabahagi sa kaluwalhatian. Bakit? Sapagkat hindi siya nakibahagi sa mga pagdurusa na pinagdaanan ni David. Habang si David ay nagdurusa, si Mical ay naging asawa ng ibang lalaki, ni Palti. Nang maglaon nang maging hari si David, muling niyang kinuha si Mical at tinanggap siyang muli bilang kanyang asawa. Gayunpaman, hindi siya naging kabahagi sa kaluwalhatian ni David sapagkat hindi siya nakibahagi sa kanyang mga pagdurusa. Kung ako nga ay tunay na babaeng ikakasal kay Kristo, dapat lang na makibahagi rin ako sa mga pagdurusa ng Panginoon. Sinabi rin, ang kanyang asawa ay naghanda ng kanyang sarili. Ibig sabihin, inihanda niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, matapos maligtas, ang natitira nating buhay ay panahon ng paghahanda ng ating sarili para sa Panginoon. Kung gayon, ano naman ang iglesia? Sa isang banda, ito ay tulad sa isang waiting room ng babaeng kakasal. Ito ay maihahambing sa isang silid kung saan naghahanda at nag-aayos ang babaeng kakasal bago humarap sa lalaking kanyang pagkakasalan. Sa tuwing tayo ay natitipon sa iglesia, dapat nating ihanda ang ating mga puso at isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya tayo ang babaeng kakasal kay Kristo. Sa pagharap natin sa lalaking kakasal, hindi tayo dapat nakasuot ng punit-punit na damit na marumi at nadumisan ng kasalanan. Kaya ang Panginoon na naligtas sa atin ay nagbigay sa atin ng kasuotan ng katuwiran. Siya rin ang humuhubog at nagpapabanal sa ating pamumuhay. Dapat din tayong dumakad sa landas ng kapakumbabaan at kapayapaan. Kaya sa Mateo chapter 11 verse 29, pasanin niyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Tingnan din natin sa Apokalipsis chapter 19 verse 5. At lumabas ang isang tinig sa trono na nagsasabi, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga alipin niya, at kayong nagpakot sa kanya, mga hamak at dakila. Sabi rito, mga alipin niya. Ang tinutukoy rito ay hindi ang mga anghel, kundi ang mga taong naligtas. Bakit sila tinatawag ng mga alipin? Sapagkat habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tayo ay naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Dapat nating laging alalahanin na ang gawa ng Panginoon ay ang magtipon ng babaeng kakasal para kay Kristo. Yamang tayo mismo ay naging babaeng kakasal, dapat lamang na buong puso rin nating italaga ang ating sarili sa pag-akay sa iba upang sila rin ay maging babaeng kakasal kay Kristo. Sa araw na ito, ating pinag-aralan ang kabuuang mensahe ng Biblia sa ilalim ng paksang ang dakilang hiwaga, si Kristo at ang Iglesia. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng mahalagang pagkakataon upang sama-sama naming mapag-aralan ang inyong salita. Buong puso kami nagpapasalamat sa inyo sapagkat iniligtas ninyo kami na dati tulad sa mga espiritual na mga ngalunya sa inyong harapan. At ginawa ninyo kami mga babaeng kakasal kay Kristo. Bagaman marami kaming kakulangan, inihiling namin na patuloy ninyo kaming gabayan sa aming pamumuhay upang sa maling pagdating ng Panginoon ay tumayo kami sa inyong harapan bilang maluwalhating iglesia
na walang dungis o pulubot ayon sa inyong ninanais. Tulungan niyo po kaming gugulin ang nalalabi naming buhay bilang mga taong karapat-dapat na maging babaeng kakasal kay Kristo. Patuloy niyo po kaming samahan sa buong panahon ng summer retreat na ito. Naway maging kabahagi kami ng inyong gawain at mabigyan niyo kami ng kakayahang magbigay papuri at kaluwalhatian sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na presensya at paggabay. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesucristo na sa amin ay nagligtas. Amen.